Sa videong ito, makikita ang nagkukumpulang mga estudyante na tila nagkakainitan sa labas ng eskwelahan sa Maynila. Ilang sandali pa, ang babaeng nakaasul na damit, bigla na lang sinabunutan ang isa pang babaeng nakauniforme. Mas uminit pa ang tensyon nang makisali na rin ang iba pang estudyante at pinagtulungang sa bunutan hanggang mapadapa sa kalsada ang babae. Isang guro ang dumating para subukang awatin ang mga estudyante. Pero tuloy pa rin sila sa pananakit sa isang estudyante. Dito sa noo, sa ilong. Dito yung pinakamalaking sugat eh. Nakakalmot sa muka at namuong dugo sa ilong naman ang natamo ng 5 taong gulang na estudyante matapos siyang saksakin di umano ng lapis ng kanyang kaklase sa Pasig City. Masakit sobra sa akin na ganun yung naranasan ng anak ko, 5 years old, para masaktan ng ibang tao. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas laban sa bullying, bakit nga ba patuloy na nangyayari ang karahasan sa loob at maging sa labas ng paaralan? At ano ang ginagawang aksyon ng mga otoridad sa papataas na kaso ng bullying sa bansa? Kuya, wakatin nyo may teacher! Assaulting! Move! Sa mga nakalipas na buwan, sunod-sunod ang naging operasyon ng mga otoridad sa mga kontrabandong pumapasok sa bansa. Ang nakababahala, ang mga laman nito, iba't ibang klase pala ng illegal na droga. Building cleared. Tulad ng hinihinalang shabu na nakasilid sa mga Chinese tea bag na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso. Cocaine na natuklasang inihalo sa biskwit at tsokolate na nagkakahalaga naman ng 20 milyong piso. At sa Samar, imbes na isda, bloke-bloke ng cocaine ang nalambat ng isang mangingisda. Paano nga ba patuloy na nakalulusot ang mga illegal na droga sa bansa? Tanghali ng February 20, 2024, nangyari ang sabunutan ng mga estudyante sa labas ng magkabilang paaralan sa Maynila. Mga 200 metro mula rito sa akin natatayuan, doon na nangyari ang gulo sa pagitan ng mga estudyante. Ang estudyanteng sinasabunutan at napuruhan sa video, itatago namin sa pangalang Jessa, 13 taong gulang. Base sa investigasyon ng Barangay Council for Protection of Children o BCPC ng kanilang lugar, tampuhan at ang pag-iwas ni Jessa sa grupo ang naging mitya sa kanilang pag-aaway. Ang kwento niya po, hindi po siya sumama dun sa pag-aya sa kanya ng mga kaibigan niya na maggala. Agad nilang pinatawag ang mga magulang ng mga sangkot sa away. Sabi po nung nanay, dahil pare-pareho nga pong mga minor, nag-ano na lang siya na, sige, ibalik nyo na lang yung mga nagastos ko dun sa pagpamedical ko sa anak ko. Matapos magkaroon ng kasunduan sa barangay, nagbayad ng danyos ang mga magulang ng nanakit kay Jessa para sa kanyang gamutan. Tagwa 1,000 ang pinagkasunduan nila. Kaya nagpirmahan na po sila dito na nagkaayos na po sila. Ilang araw matapos ang nangyaring pananakit, nakapasok pa si Jessa sa eskwelahan. Pero bigla na lang siyang hinimatay sa loob ng banyo. Nakasuka siya, tapos paglabas niya, umupo lang po siya sa isang tabi. Agad siyang isinugod sa ospital pero matapos ang 5 araw, binawian ng buhay si Jessa. Naabutan pa ng reporter's notebook ang burol ng biktima. Dito namin nakausap ang kanyang ina na si Robelyn. Kwento niya, walang ibang sakit ang kanilang anak na maaaring maging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya wala raw siyang nakikitang ibang dahilan kundi ang nangyaring pananakit ng mga estudyante kay Jessa. Nakikita dun
Sa video po talaga, hindi lang isang bumanat sa kanya. Sinakyanan nila, pinag-aano nila dito, pinusunto. Nang lumabas ang death certificate ni Jessa, dito na mas lalong tumibay ang hinala ni Robilyn sa dahilan ng pagkamatay ng anak. Hemorrhage o pamumuo ng dugo sa utak ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang problema lang kasi kung nagdugo na siya nung time of accident and yung 4 days na yon ay talagang medyo mahaba na yon. Kasi ang brain, if you have an injury sa brain, parang every minute counts kasi. Mahirap po, ma'am. Pero pilit ang kinakaya. Kasi may dalawa pa akong anak. Pangalawa sa tatlong magkakapatid si Jessa. Pangarap daw ng bata na maging isang guro balang araw. Makatulong daw siya sa amin. Kasi sa gawa ng mahirap lang kami. Kasi sa galong ganon, kinuha lang nila ng basta-basta. Kaya masakit po. 2 araw matapos bawian ng buhay si Jessa, sa gabay ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng kanilang lugar, nakapanayam namin si Almira, hindi niya tunay na pangalan. Siya raw ang babaeng nakaasul na damit na nahagip sa video habang sinasaktan si Jessa. Gagala lang dapat po kami. So, pagpunta po namin doon, may lumabas na matanda, tapos sinabol po kami. Tapos sabi ni ay, habulin mo na yan. Sumigaw po siya, abangan daw po sa school. Kakausapin na po dapat namin. Tapos tapos kung ano-ano na po sinisigaw niyo. Matinding pagsisisi ang nararamdaman ni Almira dahil sa nangyaring pagkawala ni Jessa. Kung namin humingi ng kapatawaran sa ginawa po namin. Nakapanayam namin ang prinsipal ng paaralan kung saan nag-aaral ang mga batang nanakit kay Jessa. Paliwanag nila, dahil hindi raw nangyari ang gulo sa loob ng eskwelahan, hindi sila pwedeng magbigay ng parusa sa mga estudyante. Nangyari nga po sa labas ng school campus. Opo. Pero naka-uniforme po sila. Yun nga. Kung anong gawin nila sa labas, magiging refleksyon ng eskwelahan. Pwedeng ganun po. Kaso, ang sa amin kasi is education. Away bata, kung masasabi natin. Pero may namatay. Pero may Yun nga, namatay. kasi hindi natin alam kung yun nga talagang pagkamatay. Dagdag pa ng prinsipal ng paaralan, isa sa mga naging problema nila ay ang kakulangan ng guidance counselor na maari sanang gabay at magbigay payo sa mga estudyanteng nagkakaproblema. Wala kaming guidance counselor, meron kaming guidance teacher. Hindi siya pwedeng magbigay ng counseling kasi hindi siya counselor. Okay. Pero pwede siyang magbigay ng mga payo. Imo-monitor niya yung mga batang ito daily. Tao po! Sa ngayon, pansamantalang hindi muna pumapasok sa eskwelahan ang mga estudyanteng nasangkot sa gulo habang minomonitor pa ng MSWDO dahil pawang mga minor de edad, hindi maaring makasuhan ang mga nanakit kay Jessa, sang-ayon na rin sa batas. Pero kinakailangan nilang sumailalim sa community service at counseling sa loob ng 6 na buwan. Ito ay parte ng ginagawa natin para matugunan kung ano po ba yung mga nangyari. Kung meron po sila mga anger management, pwede po natin pag-usapan. Pero sa mga pagkakataong minor de edad ang sangkot, sino nga ba ang maaaring managot? Sa mga parents kasi, if it is proven that that they are negligent, they may be charged with civil liability. Kasi nasa family code natin yan eh. Parents and other persons exercising parental authority shall be civilly liable for injuries and damages caused by the acts of the minors. Para sa pamilya ni Jessa, walang kapatawaran ang sinapit ng kanilang anak. Sobrang sakit mawalan po ng anak, lalo na naging isa ko siyang anak na babae. Pasipag kung mag-aral yung anak mo, maraming pangarap, sinira lang nila na sa ganung paraan. Mga kalmot sa muka at namuong dugo sa ilong ang natamo naman ng 5 taong gulang na estudyante na si Tintin. Hindi niya tunay na pangalan matapos umano siyang saksakin ng lapis ng kanyang kaklase sa Pasig City. Dito sa noo, sa ilong, dito yung pinakamalaki niyang sugat eh. Tapos dito sa pisngi, dito, tapos dito sa mata. Tapos meron siyang bruise dito, and then yung ilong niya. Tapos ito yung
Ito pa, may marka pa nung ano sa dibdib. Dahil sa matinding galit ng kanyang ina na si Paula, hindi na raw niya nagawang magreklamo sa eskwelahan. Kaya dumiretso na agad siya sa barangay para ireklamo ang magulang ng nanakit sa kanyang anak. Hindi ko rin pwedeng i-blame sa teacher yung nangyari. Siyempre, hindi lang naman anak ko yung nandoon eh. Sa dami ng bata, kahit naman sino, hindi ma-handle lahat. Kinuna namin ng panayam ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Tintin at ang kaklaseng nanakit sa kanya. Abinado silang kulang ang kanilang kapasidad para matutukan ng husto ang bawat estudyante sa kanilang paaralan. O sa dami ba namang bata, nag-iisa ang teacher, kulang naman din po kami sa classroom. Isang factor talaga yun, na yung sobra ang population sa isang classroom. Dahil sa trauma na inabot ni Tintin, hindi muna siya pumapasok sa eskwelahan at pansamantala munang nagmo-module. Sinisiguro rin daw nilang hindi na mauulit ang nangyaring pananakit kay Tintin o sa sino mang estudyante sa kanilang eskwelahan. Ang parent po ng batang nasaktan, siya ang nakiusap sa amin na kung pwede, ang batang bully ay ililipat na lang sa ibang seksyon para hindi na siya makita ng bata. So pinagbigyan namin yun. Sa pag-aaral ng Program for International Student Assessment o PISA, isa sa kada 3 estudyante ang nakararanas ng bullying kada isang linggo sa Pilipinas. Sabi ng Department of Education o DepEd, malaking tulong sana kung madaragdagan ang mga guidance counselor para mas magabayan ang mga estudyante. Pero ang problema, we have over 46,000 schools and there is a limited number of guidance counselors available, primarily because the current salary of guidance counselors is insufficient to attract them. That's why in terms of intervening, the Department of Education has begun exploring expanding the base of those that can respond. March 10, inilibing na si Jessa. Sa anak ko, huwag siyang mag-alala. Gagawa namin ng parang talaga na mabigyan siya ng hustisya yung nangyari sa kanya. Pangalawang tahanan kung ituring ang mga paaralan. Pero sa mga pagkakataong dito mismo o sa paligid ito nangyayari ang karahasan, dapat lang naggumawa ng mga hakbang para masigurong walang estudyante ang masaktan o ang mas malala, mawala ng buhay. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. March 8, 2024, habang nasa laot ang mangingisdang itinago namin sa pangalang Raul, nakita raw niya ang isang palutang-lutang na sako sa dagat. Tinitignan ko yung nakalitaw, baka ko pira yata ito, swerte na ng Panginoon po kasi ako'y nakatingala sa taas na nanghihi ako ng tulong. Nang kunin at buksan ni Raul ang sako, ilang kulay itim na bloke ang tumambad sa kanya. Mayroong mga sulat na Z, ganyan. Kakopira ito. Nung sinalat ko, natakot ako malambot. Hindi ko naman alam kung ano yun. Naaamoy ko pa naman ang baho. Agad na inireport ni Raul sa lokal na pamahalaan at police station ng Arteche, Eastern Samar ang natagpuang itim na mga bloke. Nang suriin ng mga pulis ang laman ng mga bloke, nakumpirmang illegal na drogang cocaine ang natagpuan ni Raul sa dagat. Tinataya nga abot sa 111 million pesos ang halaga ng natagpuang 20 bloke ng cocaine. Kaya nga nag-request na po mama ng request for destruction doon sa korte para po mama sunugin yung cocaine na yan po ma'am. Ayon sa hepe ng Arteche Municipal Police, ito ang ikalawang pagkakataon na may natagpo ang mga bloke ng cocaine sa dagat sa kanilang bayan. Nitong Marso, 20 cocaine bricks ang na-recover sa bayan ng Arteche sa Eastern Samar. Mula 2009, nasa 250 cocaine bricks na ang natagpuan mula sa nasabing probinsya. Sa mapa ng Pilipinas, kapansin-pansin na nasa dulong bahagi ng bansa ang probinsya ng Eastern Samar. Ang tanong, saan nga ba nagmumula mga bloke ng cocaine na nagpapalutang-lutang sa dagat? Galing siya sa open sea, which is the Pacific Ocean. Yung mga time na yan, base din sa report ng Philippine Coast Guard natin, tsaka ng Navy, dumadaloy talaga siya at hahampas siya sa karagatan natin, which is tatama siya sa karagatan nga ng Samar.
Sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP, kilalang drug syndicate group ang nasa likod ng mga ipinupuslit na illegal na droga sa bansa. Kabilang dito ang Mexican Drug Cartel. Base dun sa packaging niya, which is the Triple Z, it is believed to be a link on the Mexican Drug Cartel. Oo, na ang pangalan is Los Zetas. Kung sa Samar, sa dagat na lambat ang mga cocaine, ang isang suspect naman na naaresto sa Cavite, inilagay sa cookies at chocolate ang cocaine. August 2023, isang Uganda national ang inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Task Force against Illegal Drugs sa Dasmariñas City, Cavite. Nang pasukin ng NBI ang bahay ng Banyaga sa bisa ng search warrant, tumambad ang iba't ibang kemikal sa paggawa ng black cocaine. Bago ang pag-aresto sa Uganda National, 2 Pilipina ang naunang inaresto ng NBI. Nakuha mula sa mga suspect ang 20 milyong pisong halaga ng black cocaine na inihalo sa cookies at tsokolate. Sila ang nagturo sa Uganda National na siyang gumagawa ng black cocaine. Black cocaine? Yeah, this is the first time that we discovered it in the Philippines. We were able to discover a clandestine laboratory. So, dito niya minamanufacture. Ito po yung bahay na narentahan ng ating suspect ng implementation ng search warrant. So isang Uganda national, sabi ng may-ari ay hindi pa nagtatagal ng 6 months sa kanyang pag-uupa. Ayon sa isa sa mga residente na naging kapitbahay ng suspect, taong 2022 nung una niyang mapansin ang pagdating at pangungupahan ng mga banyaga sa kanilang lugar. Pag dumarating sila doon is group. Pag nandyan sila, nagkukulong sila. I don't know kung ano nangyayaring activity doon sa loob. Tapos may mga kasama silang mga Pilipino. Sa ngayon nakakulong ang Uganda National sa NBI Detention Facility. Sabi ng NBI, hindi pa maaaring ma-deport ang dayuhan habang dinidinig pa ang kaso sa korte. Pinalaya naman ang 2 Pinay na naunang naaresto habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaso. Paniwala ng NBI, miyembro ng grupong West Africa Drug Syndicate ang nadakip na Uganda National. Ang magagawang black cocaine sa Pilipinas, planong ibiyahe papalabas sa ibang bansa. Sa kasong ito, Hong Kong ang target market ng black cocaine. What happens pagdating nila sa Hong Kong? May processing pang gagawin dyan before they can consume it. I get 3 kilos of black cocaine. A significant amount of drugs. Assaulting! Move! Sa Baguio City, naging maaksyon ang pagsalakay ng mga otoridad sa isang bahay ng isang Chinese national. Armado ang mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera at Baguio City Drug Enforcement Unit. Maingat na pinasok ng assault team ang target location sa bisa ng search warrant. Building cleared. Nasabat ng mga pulis ang nasa 575 kilos ng pinaghihinalaang shabu na nakasilid sa tea bag. Tinatayang nasa 4 na bilyong piso ang kabuuang halaga ng suspected shabu. Sinusubukan naming kunan ng panayamang Baguio City Police Station pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag dahil dinidinig na sa korte ang kaso ng Chinese national. Pagkukumpirma ng Baguio City PNP, nakakulong sa BJMP Baguio City ang suspect na sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Susunod, ayon sa NBI, 3 malalaking drug syndicate ang posibleng pinanggalingan ng mga nakumpiskang illegal na droga sa Samar, Baguio City at Cavite. Assaulting! Move! Ayon sa NBI, 3 malalaking drug syndicate ang posibleng pinanggalingan ng mga nakumpiskang illegal na droga sa Samar, Baguio City at Cavite. Ito ang Mexican Drug Cartel, African Drug Syndicate at Chinese Triad.
Sa datos na inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagiging courier ng mga sindikatong sangkot sa drug trafficking. Mula sa 2 na aresto noong 1993, umabot na ito sa mahigit 700 sa kasalukuyan. Ano yung mga challenges na kinakaharap ninyo? Because of the law, it's very restrictive on the part of law enforcement. Yung wiretap, yung bank account, secrecy of bank deposits, that's the point. We don't have new technology. We're really behind. Para sa taong 2023, umabot sa 10.41 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang illegal na droga. Ang tanong, bakit ito nagpapatuloy at tila lumalala pa ang pagpupuslit ng droga sa bansa? We need to accept the fact na it is a challenge. Hindi talaga din sapat yung mga personnel, mga vessels and equipment na po pwedeng magbantay sa buong border ng bansa natin since open talaga siya. Para naman sa NBI, aminado sila na korupsyon ang isa sa dahilan kung kaya't madaling nakalulusot ang illegal na droga sa bansa. They all came from a foreign country. In order to stop it, the drug trafficking in the country, it must start there. Sa border pa lang. The first line of defense natin. You have to strengthen it. Masaya si Raul na nakatulong siya sa paglambat at pag-surrender ng milyong pisong halaga ng droga sa dagat. Pakiramdam ko ngayon napakasaya na nagawa ko yun. Nasa kamay pa rin ang pamahalaan para masigurong walang makapapasok na illegal na droga sa bansa. Pero ngayong aminado ang mga otoridad na kulang ang kanilang kapasidad para bantayan ang border ng Pilipinas. Paano nga ba matatapos ang problemang ito? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.